Yan po. Yan po yung kalagayan niya ngayon. Hindi ko yan pinutol. Naturally na naputol na lang yan po yan. Kasi nga yung sa ilalim kasi na mamified yan po. Andyan po sa joints niya. Nang umuwi ng bahay, ayun, andyan pa naman yung dugtong. Saging nasa ba mga kamemi, ito lang talaga yung isa sa pinakamalaking tulong sa survival ni Mercedes, yung kambing natin na dating na aksidente dahil sa kanyang tali at dahil doon nabilad siya ng almost 6 hours yun at yun nga po naging sanhi ng nakunan siya ng kanyang baby, mga 1 month pa sana. Sa ngayon po papakita natin sa inyo yung kanyang kalagayan sa kanyang paa. Sa masamang palad po naputol talaga yung kanyang paa, naturally na mummified po yun kasi dahil sa 6 hours na hindi nakadalo yung dugo sa ilalim, dinidilaan niya araw-araw, at yun na mummified siya, hindi naman napasok ng uod or something hanggang sa nasabit siya minsan at naputol siya accidentally dahil patay na yung ilalim na paa niya. Ito yung palaging pinapakain natin sa kanya. Papakita natin siya sa inyo. Andyan sa sabay munting bahay na yan. At yun po, sa kagandahang pagkakataon, nabuhay siya. Nabuhay po siya. Ipakita natin sa inyo yung kanyang kalagayan. Ito yung palaging pinapakain natin sa kanya. Mga 2 araw rin po siya hindi nagpapakita. Dahil doon, tag 2 araw hindi siya umuwi kasi naka-free-range po siya, nagtatago po siya kung saan saan kasi sinusundan siya ng langaw or anything. Pero kalaunan yun po, bumalik siya dito. Sabi ko pag namatay wala akong magagawa, pag nabuhay thank you Lord. Nabuhay po siya, tawag dun, nangayayat na rin siya pero survive pa rin siya dahil sa pag umuwi po dito itong si Michi, pinapakain natin talaga siya ng saging. May lakatan, may latundan, may ito sa ba dahil mayroon na rin tayo dito. Kaya ito yung nakapagbigay talaga ng lakas sa kanya. Minsan nang ito kumakain hindi siya basta-basta kakain sa labas. Kaya minsan dinadala natin siya ng kumpay, dahon na rin ng saging or ng tawag doon ng banasa, ipil-ipil, napier. Yun po, pag hindi mo siya dadalan dito parang minsan hindi siya lalabas. Pero ngayong araw po, ilang araw na lumalabas-labas na po siya, kumakain na po siya sa range. So pasalamat tayo. Pero yan po, dahil meron tayong available na saging, talagang sinusupplement po natin siya kasi malakas po ito sa potassium. Siguro kung hindi po siya bigyan ng DCN noon at vitamin B complex nang nangyari sa kanya, siguro ay namatay na rin po ito. Papakita natin sa inyo mamaya yung kalagayan niya. 3 feet na lang siya ngayon, 3 feet imbis na 4 feet. So yung mangyari dito alagaan na natin siya hanggang sa tumaba-taba. At kung pwede ibibenta, papalitan po natin siya ng walang diferensyang tawag doon, mami. Kasi kahit mag-hit po ito hindi na natin ito payagang masampa kay Jack kasi napakalaki na kay Jack at tunalong yung paa niya, hindi na kakayanin yung bigat. Pero ito lang yung good news po, buhay po siya at bahagyang lumalakas na talaga ngayon at saka pasiba na siya ng pasiba sa kain. So yun po, pinaka pwedeng mangyari tataba pa rin siya kahit na ganyan yung kanyang kalagayan. Hinuhulog mo yung pagkain mo, parang feeds na rin ito, malakas kasi ito sa potassium, sa calcium, micro at saka carbohydrates kasi saging to ayan huwag mong kagatin yung kamay ko. Yan po, yun lang ginagawa ko. Kung magkaroon tayo ng isang
goat house na bago, at saka makapaggawa tayo ng isang fence na para sa kanya, fencing area para sa kanya talaga, mabigyan na natin siya ng magandang tawag doon, attention, para po na direkta na siya talagang lumakas at tumaba ulit. Kainin mo muna ito kasi papalabasin kita ng bagya dyan para makita nila yung kalagayan mo, Mercedes. Bumubula-bula pa yung bunganga habang pakain ng sabaw. Oh, ayan oh. Busin mo na. Busin mo na. Busin mo na. Lakas siya dito eh. Ito yung nakapagbigay ng lakas sa kanya talaga eh. Nakasurvive siya eh. Grabing pinagdaanan nito eh. Oh, sikari mo. Ito pa oh. Balat, ayaw mo na. Gusto talaga laman. Ayaw ng balat. Labas ka muna dito. Oh, ito na yung lagay sa ano. Pasaba kung gusto mong kumain. Yan po. Yan po yung kalagayan niya ngayon. Hindi ko yan pinutol. Naturally na naputol na lang yan po yan. Kasi nga yung sa ilalim kasi na mamify dyan po. Andyan po sa joints niya. Nang umuwi ng bahay, ayun. Andyan pa naman yung dugtong. Kaso lang nakaano na. Tawag doon. Nakahang na lang doon na napakaliit na lang. Balat na lang na maliit yung nakaano sa kanya. Nakakabit. Yun, kaya pinuto ko na ng kutsilyo. Pagkatapos kong malagay sa apoy para po hindi po siya ma-infection. Bala ko sa nang bibihan ko siya ng ano ng tawag doon. Ng spray talaga para sa ano, sa sugat. Wound spray. Pero nang tinignan ko okay naman dahil po nilalagay ko na lang wood vinegar sa kanya. Yan po. Kahit na pumayat po siya, hindi po siya ganun kapayat compare po dati na una siyang nakapunta dito. So sa ngayon medyo okay na siya, nakaka-recover na siya. So alam ko wala nang sagabal, dire-diretso na siyang gagaling mga kanini. Dry na rin yung kanyang sugat, dry na yan. Ano na rin niya ng skin niya, mababalutan na rin niya ng skin niya sa ano, may mga ilang days pa. So ininda niya yung kanyang kalagayan for almost more than 1 month po. At ganyan yun po naging kalagayan niya. Sabi ko baka talagang mamamatay siya. Ginawa na natin yung lahat natin pwedeng magawa para sa kanya. Kaya salamat tayo. Yan po, hindi naman siya ganun kapayat na payat talaga. May laman po yung katawan. Siyempre man napakalaki ng katawan nito dati nung buntis pa siya. So yan po, hindi gaya nung dati na parang butot balat na ribs niya kitang-kita. Ngayon po, may laman po yung kanyang katawan. So, kumakain rin ito minsan ng feeds. Gusto rin kumain. So, yan yung magiging plano natin sa kanya. Maybe 3 to 4 months from now, tataba na yan. Ibibenta natin siya or ipakatay or something. Hindi na pwedeng pabuntisin ulit. Pero sa kanyang kalagayan, masyadong masaya na po. So hanggang dito na lang po, pinakita lang natin sa inyo yung kalagayan ng ating isa sa gustong gusto sana na goat po. Kasi malambing ito, mabait, magaling mag-alaga ng mga anak, itong si Mercedes. Hanggang dito na lang. God bless us all mga kamimi. Safe naman siya dito sa maliit na bahay. Hindi po siya maulanan kahit na dumaan na po si Bagyong Kabayan. Baka bukas yung hapon lalabas na rin ng Parion. Andun yata sa area ng ng Palawan sa ngayon. God bless us all.